Sa pagdalaw sa mga puntod ng mga biktima ng extrajudicial killing ngayong taon, lalong maigting ang panalangin para sa hustisya ng kanilang mga kaanak. Nabuhayan kasi sila ng pag-asa dahil sa muling pagbubukas ng investigasyon sa Duterte drug war. Yan ang tinutukan ni Marie Zumali. Sa dambana ng paghilom dito sa La Loma Cemetery, nakahimlay ang mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Kabilang dito ang kapatid at tiyuhin ni Roan na inalayan niya ng kandila at panalangin. Nagdadasal po kami na sana nalipas na po yung patayan noong 2016. Hinahangad po namin yung hustisya ng mga mahal namin sa buhay. Hustisya rin ang dasal ni Jimmy Segovia para sa 17 anyos niyang anak na si Jonel at mga kaibigan nitong sina Sonny Espinosa at Angelito Soriano na pawang napatay sa police operation noong December 28, 2016. Tila nabigyan daw sila ngayon ng bagong pag-asa sa pagbuhay sa investigasyon sa war on drugs. Para akong kandilang nalusag eh. Tumulang luwa, parang bigla lang akong bumaksak dun. Nakakita ko sila. Sa pinakamaraming tama, 13. Nararamdaman ko po na parang mabigyan ng sisa ng anak ko. Kanina, binasbasan ng nag-iikot na lay minister ang kanilang mga puntod. Sa buong maghapon walang patid ang dating ng mga dumadalaw sa kanilang mga kaanak sa sementeryo, kaya mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. May nag-iikot ding medical and rescue personnel para magbigay ng libreng blood pressure at first aid sa mga nasugatan. Sa sobra pong init, yung pakiramdam ko po nag-iba po. Parang nahilo, medyo lumabo ang mata. Pahirapan naman ang pagpunta sa ilang mga patong-patong na puntod, bagay na tsinatsaga ng mga dalaw para sa alaala ng kanilang mga yumao. 27 years na siyang wala sa amin. Pero Yun pa rin, kahit pa naalala pa rin namin siya, yung mga pagmamahal niya sa amin. Bakit paraog? Nakaraan nga po, nadulas ako, nadusot ako sa butas. Kasi masaya kami pag nakikita namin yung pamilya namin, yung malamin sa buhay. Sa pag-iikot naman namin sa Tala Cemetery, tumambad ang ilang pang problema. Dito sa bahaging ito ng Tala Cemetery, makikita ang ilang mga nawasak na mga nitsyong gaya nito. Na kahit ito po, 2022 pa lang yumao, ay bumigay na mismong sementong nakatabon, kaya na-expose na rin po ang mismong kabaong. Ikinababahala po ito ng mga otoridad dahil sa posibleng peligrong maidulot nito sa mga bumibisita rito sa sementeryo. Kakaroon po siya ng cause ng mga amoy at saka minsan may viruses na baka kumalat. Posible po na substandard po yung pagkakagawa ng nicho. No? Kung titingnan po natin na kulang po sa bakal at may posibilidad din po na kung nung na-expose na yan, nagkaroon po ng kinuha, maaaring kinuha po yung mga bakal dyan dahil meron pong mga hindi natin masasabi na mga nangangalakal din po dito sa loob ng sementeryo. No? Nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamunuan ng Tala para matugunan ang ganitong mga problema. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras.